Alam niyo po, Islam came in the Philippines in the 13th century. And it was brought by Sheikh Maktoum, an Arab. Well, the Philippines before, it was not called the Philippines. We are divided into kingdoms. And this Arab missionary who came from the Moluccas, from Malaysia, took care of me. I just want my brothers and sisters to know that I am from the province of Baguio, city of Baguio. I went down from Baguio and I want to be an actor. And my big brother, Senator Jingo Estrada, who helped me to be an actor, he gave me the break. And this last election, he was the one who gave me the logistics to go around the country, and that made me #1. Thank you very much, sir. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamu ala Rasulillahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Binabati ko po ang lahat ng aking mga kababayan ng pagpapala, awa at pagpapala ng nag-iisang Diyos. I would like to thank my idol Senator for giving me that introduction. You know, the good Senator is my big brother. He took care of me. I just want my brothers and sisters to know that I am from the province of Baguio, city of Baguio. I went down from Baguio and I want to be an actor. And my big brother, Senator Jingo Estrada, who helped me to be an actor, he gave me the break. And this last election, he was the one who gave me the logistics to go around the country, and that made me #1. Thank you very much, sir. My dear brothers, mga mahal kong kababayan, alam niyo po, masaya ako. I'm very happy to welcome my brothers in faith. Thank you very much, Senator Jingo Estrada. Alam niyo po, Islam came in the Philippines in the 13th century. And it was brought by Sheikh Maktoum, an Arab. Well, the Philippines before, it was not called the Philippines. We are divided into kingdoms. And this Arab missionary who came from the Moluccas, from Malaysia now, he brought peace. Because there is already Islam in the Philippines, in Maharlika during that time, but it was divided by the tribes, warring tribes. Islam was here, but the tribes were being ruled by the tradition. I know my brother Omar knows about this because he is one of those royal tribes. He belongs to the Maranao tribe, who we call the Sultanate of Lanao. And then this Arab, Sheikh Maktoum, came and he brought the message of real Islam. You know, real Islam is peace. This is what I embraced when I was, well, I embraced Islam in the prison. Don't be scared of me, I'm a good boy. Well, I'm a reverted Muslim, and I was brought in the prison for illegal possession of arms. Don't worry, my firearms now are all licensed. So I'm a good boy now. Actually, UAE was a very big part of my release because we have a peace talk then with the MLF and the government. And Chairman Nur Miswari was living in UAE. And Chairman Miswari of the MLF, he brought my case to the royal family, and the royal family talked to our president then, Fidel V. Ramos, and the president gave me conditional pardon. So UAE was a big part of my release. Actually, it was an exchange of prisoners
because you have a prisoner before, Sarah Balabagan, and it was an exchange. It was a secret before. Now it's not a secret. I'm telling you that. So it was an exchange of prisoner. I was released, and UAE was a big part of that, my release. So what I'm trying to say, sir, you are very close to the Filipinos. Very, very close. You have 650,000 Filipinos in the UAE, and since the 13th century, the Arabs are here who brought peace to us, and the only prayer that I want to give and share with all the countrymen here, my Filipino and the UAE brothers, is please help us. Help us in a way that you could bring Western UAE education to our brothers in Mindanao. We really need that. We need you. I love your education. I went to your country and I saw your universities, and I hope that one day, inshallah, you could bring that education to Guam. That's my only prayer, inshallah, brother, because, you know, Islam is a misunderstood religion in our country because of the Western media. We are so influenced by the Western media. It's not really conducive if we will not equalize this. The only way we could equalize this is through education, my dear brothers, inshallah. So, again, thank you very much. Welcome. Thank you very much, Senator Jingo Estrada. You are very instrumental, just like your dear father, who is the idol of the Muslim. Because, you know, his father is the one who wants to give education to the Muslims. He has this Muslim youth. He wants to give education, real education to the Muslims. I hope with the leadership of my dear brother, Senator Jingo Estrada, true education for the Muslims will come through UAE. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senator Robin Padilla, and thank you also Senator Jingo Estrada for their valuable messages. You may all be seated. Sa ating mga minamahal at kababayan sa araw na ito, akin po karangalan ipakilala ang ating kagalang-galang na paunahin, panauhin, Senator Robin Padilla is recognized. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bismillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillahi. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isang pagbati po ng pagpapala, awa at gantimpala ng nag-iisang Diyos. Diyos po natin lahat, Muslim, Kristiyano, Hudyo, Hindu, Buddhist, iisa lang po ang Panginoong Mahikha. Isang magandang umaga po sa inyong lahat, mga mahal kong kababayan, mga mahal kong punong bayan, mga public servant, mga tinitingala po natin na makapagliligtas sa atin sa kahirapan na ito. Sa atin pong National President ng League of Cities of the Philippines, Mayor Mike Rama, mabuhay po. Salamat po sa boto galing sa Cebu. Sa ating pong Mayor Albi Benitez, Sir, mabuhay po. Maraming salamat din po sa boto sa Bacolod. At sa ating pong Mayor Nico Yulo, National Vice Chairman, Mayor, ito kaibigan mo to, Samuel Ko, Mayor John Ferrer IV, sa lahat po ng mga punong lungsod
na bumubuo ng Liga ng mga Lungsod sa Pilipinas, mga kapwa ko lingkod bayan, isang umagang puno ng kadakilaan at pagpapala sa ating lahat. Noong nakaraang 2 linggo po ay nagsagawa po kami ng pagdinig sa iba't ibang lugar. Katulad po ng Baguio City, Cebu City, Davao City, bilang bahagi po ng aming pag-ikot sa iba't ibang panig ng bansa upang dinggin ang pulso ng ating mga kababayan pagdating po sa panukalang reforma sa ating saligang batas. Ang produktibong talakayin po namin doon ay nagbigay daan upang personal po akong maanyayahan ng ating mahal na Mayor ng Baguio City, Mayor Benjamin Magalang. At ngayon po, isa pong kaligayahan po ang makarating po ako dito sa Cavite, sapagkat alam niyo po, mga mahal kong punong bayan, malaki po ang kinalaman ng Cavite sa usapin ng saligang batas. Hindi naman po natin mapagkakaila na ang unang-una na kinilala dito po sa buong Asia na nagkaroon ng republika at nagkaroon ng konstitusyon ay ang Pilipinas. At yan po ay ibinigay ng Malolos Constitution. At maging proud po tayo sapagkat sa buong Asia po yun, nauna ang Pilipinas at mga Caviteño po ang gumawa niyan. Kaya palakpakan po natin ang mga kapatid. Marahil hindi po lingid sa inyong kaalaman ang aking pagsulong sa mataas na kapulungan ng pag-amyenda sa 7 pang-ekonomiyang probisyon sa ating 1987 Constitution sa pamamagitan po ng Constituent Assembly. Marami pong nagtatanong sa akin, bakit ang ipinaglalaban ko daw po ay yung provision lamang ng ekonomiya. Samantalang marami po sa ating konstitusyon, katulad po ng sinasabi ng ating mga mahal na mambabatas sa malaking kapulungan, sinasabi po nila na napakadaming dapat baguhin sa saligang batas. Sapagkat sa loob po ng 37 taon, hindi po nakapagbigay ng pag-ulat, hindi po nakapagbigay ng pagbabago ang konstitusyon na ito. Katunayan, yung mga ipinangako ng konstitusyon na ito, unang-una na, mga mahal kong punong bayan, wala po tayong sinisiraan dito sa ating talumpati. Wala po tayong kinukutya, kung hindi yung katotohanan lamang. Magmula po noong 1987 Constitution hanggang ngayon na 2023, wala po tayong maipagmamalaki na ating narating. Bagkos yung status quo, yung sinasabing status quo, hindi na po natin yun nakamtan kung hindi tayo po ay pababa, hindi po tayo pataas. Bakit ko po nasabi yan? Sa loob po ng 8 buwan, 9 buwan ko po sa Senado, wala po akong narinig doon, kundi utang natin. Yan po ang nakalulungkot. Magmula po, ngayon ay nasa 13 trillion na po ang ating utang, mga mahal kong kababayan. Samantalang, ang sinasabi po, ang Pilipinas daw ay mayroong natural resources na trillion of dollars. Natural resources. Hindi ko po maintindihan bakit ang resources natin ay yung mga kapatid natin, mga kababayan natin OFW na galing po sa iba't ibang mga syudad na inyong pinamumunuan na siyang bumubuhay sa ating ekonomiya. Yan po ang naging trade natin. Yan ang naging export natin, yung ating mga OFW. Ngayon, mga mahal kong kababayan, ano po ba talaga ang pakay ko? Kung bakit ko po isinusulong ito? Ako po ay hindi ekonomista.
Hindi din po ako isang abogado. Ako po ay isang graduate ng criminology student. Bakit po ba criminology ang kinuha ko? Dahil ayaw ko na po makulong ulit. Medyo natuto na po ako. Alam niyo po, ako po hindi politiko. Pero ang pamilya ko po ay masasabi kong nasa politika na. Magmula pa po noong ang aking mga ninuno, katulad po ni Mayor Rama, ang aming pong mga ninuno, doon pa lamang sa Espanya, ay mga politiko na. Ang aking pong lolo ay si Juan de Padilla. Medyo merong kalungkutan po, naputulan po ng ulo sa Espanya sapagkat sa kanyang rebellion. Ang aking pong mga lolo, gobernador po ng Bulacan, si Jose Padilla Sr. Ang aking pong uncle na si Ambrosio Padilla ay dati pong senador. Ang aking pong tatay ay dati pong gobernador ng Camarines Norte at dati pong assemblyman. At ngayon po, ang governor po ng Camarines Norte ay kapatid ko po, si Ricardo Padilla. Sila lamang po ang mga matatawag kong politiko. Ako po hindi accidental politician lang po ako. Dahil ako po, katulad po ng pagpapakilala sa akin, ako po ay laban lagi sa gobyerno. Ako po laging madaldal ako pagkakatungkol sa gobyerno. Kaya po ako nakasama sa ating mahal na Pangulong Rodrigo Roa Duterte at ako po ay #1 na tagapagtanggol ng dating Pangulo. At siya po ang nagsabi sa akin, kasama po ang ating mahal na Senador Bongo, sila po ang nagtulak sa akin para tumakbo. Wala po akong plano sa politika. Pero ito po, tinulungan niyo po ako at ginawa niyo po akong #1, kasalanan niyo po ito. Kaya, mga mahal kong punong bayan, hindi po ako magtutulong-tulungan. Kung ano po ang ipinaglabang ko noon, yung pa rin po ang tinitindigan ko sa Senado. Ano po ba yun? Pagbabago. Tunay na pagbabago. Ang sabi nila, ay si Robin Padilla gusto lang niya sumikat. Sorry po, matagal na po akong sikat. Hindi ko po kailangan ito. Sa loob po ng 30 taon na ako po'y artista, wala po akong babaeng pinili. Wala po akong issue patungkol sa hindi po ako sorry po, pero hindi naman po sa pagmamayabang. Wala naman pong issue sa akin na kahit ano kung hindi ako po ay bad boy. Yun naman po ay hindi ko po dinideny at yun po ay binayaran ko. Ako po ay nakulong ng 3.5 taon. Wala po akong tinakbuhan na kaso. Hinarap ko po ang kaso. Kaya ako po'y humarap sa inyo, kumandidato bilang isang bagong tao. At ito pong hinaharap ko po sa inyo na pag-aamenda ng ating konstitusyon, hindi lamang po ako o kung sino ang makikinabang dito, kundi ang taong bayan. Mga mahal kong punong bayan, alam naman po ninyo na kailangan na rin natin ng pagbabago sa political structure ng ating bansa. Alam ko po yan at alam niyo po yan na yung 3 taon na panunungkulan po ninyo ay hindi po sapat yan. At kailangan po dumating ang panahon na ito ay maaminda. Hindi po pwede na laging ang sasabihin ng inyong mambabatas ay hindi pa ito ang panahon. Magmula po yan noong 1992 na isinulong ng Pangulong Fidel Ramos na magkaroon po tayo ng charter change na sinundan po ni Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Lagi po yung pinag-uusapan. Pero ang laging sinasabi ng mga mambabatas, hindi pa napapanahon. Kung hindi napapanahon, kailan? Alam nyo, kausap ko po ang ating mahal na sekretaryo, si Juan Ponce Enrile, ang naglalakad ng kasaysayan. Yan po ang tawag ko sa kanya, naglalakad ng kasaysayan. Isipin niyo, 99 years old, lahat na ng Pangulo, nakita niya.
Tinanong ko po siya sa aming public hearing. Sabi ko sa kanya, mahal na kalihim, sa palagay po ba nyo, kailangan na nating amendahan ng batas? Ang sagot po sa akin, dapat kahapon pa. Isipin niyo po, hindi po tayo po pwede, mga mahal kong kababayan, na palaging kayo ang shock absorber. Kasi ang local, kayo po lagi ang shock absorber. Ang national, kami, sa totoo lang, dati naman na akong pogi, pero puro kapogi lang. Yan ang katotohanan. Pero ang mga punong bayan, sorry ma'am, maganda din. Totoo ma'am, ito po, hindi ito bulahan. Kayo ang nakakaalam kung ano ang nararamdaman ng mga nasa baba, nasa ground. Sabi nga ng ating mahal na dating Vice Pangulo, laylayan. Kayo ang nakakaalam yan. At kailanman, kayo din ang magpapaliwanag sa mga national leaders na kailangan na amendahan ang batas. Unahin natin ang ekonomiya dahil ang ekonomiya, ang sinasabi nila, kailangan daw natin makarecover. Dito sa pandemya, paano tayo makakarecover kung hindi natin na-amendahan ang batas at papasukin natin ang mga foreign investor? Ang mga kababayan po natin na nasa abroad, alam niyo po ba hanggang Vietnam meron na tayong OFW? Isa hong malaking sampal yan sa atin dahil ang Vietnam galing mo yan sa gera. Tayo ho ang number 2 sa Asia noong 1960s. Pero ngayon, ano tayo? Tayo ang number 13 sa 14 sa Asia, tayo yung number 13. Tayo ang may pinakamaliit na foreign direct investment sa buong Asia. At sa buong mundo, pangatlo po tayo sa mayroong pinaka-restrictive na nasa konstitusyon natin. Ang Vietnam, sa ngayon, sa panahon ngayon, naiwan na po tayo. Ang Cambodia, ganyan na po tayo. Mas mataas na ang Cambodia sa atin dahil masyado natin pinaninindigan na yung 1987 Constitution ay banal na kasulatan. Mga mahal kong kababayan, mukhang nagkakamali po tayo dahil ang ibang konstitusyon may amenda. Ang konstitusyon ng Amerika, may kita 20 beses inamenda. Ang konstitusyon ng Germany, lahat po ng mga progresibong bansa, inaamenda ang kanilang konstitusyon. Kaya po sana, hindi ko po sinasabi sa inyo, mga mahal kong kababayan, o dinidiktahan po kayo, pero kayo po ang susi sa pagbabago ito. Kung iiwan niyo po sa mga mambabatas ang kapangyarihan para amendahan ng batas, sorry, pero hindi mangyayari. Sa inyo po nakasalalay, sa inyong impluwensya, sa inyong pagpapaliwanag sa taong bayan na ang ating konstitusyon sa loob ng 37 taon walang naibigay sa inyo. Walang naibigay sa taong bayan kundi paghihirap. Yan po, walang paninira yan. Yan ang katotohanan. Ano, paano natin babaguhin? Una, economic provision. Pangalawa, political structure. At yun po, kayo po yan. Kailangan po na ang mga local leaders natin magkaroon ng at least 4 years. 4 years po dapat ang inyong termino. Yun po, alam naman natin lahat, katatlong taon, unang taon, ako, naranasan po yun. Pagpupong ko, wala naman budget eh. Puro papogi ka lang doon kasi naubos na nung mga nakaupo dati yung budget. Pag may humihingi ka ng tulong, bulsa mo, ikaw ang mag-aabono kasi wala pang budget sa unang taon yun. Pangalawang taon, magkakarilisan pa ng budget, dadating ang pera nyo, kalahating taon. Susunod na taon, eleksyon na. Paano yun? Kailangan po talaga
mga mahal kong kababayan, pag-isipan po natin mabuti, pag-nilay-nilayan ninyo, ito ba, ipaglalaban natin? Magiging katulad ba tayo ng mga kabitenyo noong panahon ng malulos na Constitution? O tayo ba ay mananatiling papogi at paganda na lamang? Maraming salamat po. Thank you, Senator Padilla. The floor is now open for questions. Kindly state your name and city before asking your questions. Ay, excuse me. Suggestion. Si Chairman, picture mo na. Bago mag-question. Para lahat. Dito po tayo. Doon. Lahat, everybody, please. We ask the Secretary to facilitate. Marahil hindi po lingid sa inyong kaalaman ang aking pagsulong ng pag-amyenda sa 7 pang-ekonomiya provision sa ating 1987 Constitution sa pamamagitan po ng Constituent Assembly. Marami pong nagtatanong sa akin, bakit ang ipinaglalabang ko daw po ay yung provision lamang ng ekonomiya? Ano po ba talaga ang pakay ko kung bakit ko po isinusulong ito? Pagbabago. Tunay na pagbabago. Ito pong hinaharap ko po sa inyo na pag-aamenda ng ating konstitusyon, hindi lamang po ako o kung sino ang makikinabang dito, kundi ang taong bayan. Ibang konstitusyon, may amenda. Ang konstitusyon ng Amerika, may kita 20 beses inamenda. Ang konstitusyon ng Germany, lahat po ng mga progresibong bansa, inaamenda ang kanilang konstitusyon. Kaya po sana, hindi ko po sinasabi sa inyo, mga mahal kong kababayan, o dinidiktahan po kayo, pero kayo po ang susi sa pagbabagong ito. Sa inyo po nakasalalay. Paano natin babaguhin? Economic provision, amendahan ng batas. Kailangan po dumating ang panahon na ito ay maamenda. So hanggang dito lang tayo mga tol. Maraming salamat sa panunood at patuloy na suporta. God bless you sa inyo lahat. Hanggang sa muli. Paalam.